Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Leia, bunso sa aming magkakapatid. Gusto ko pong ibahagi ang isang nakakatakot na karanasan na nangyari sa aming pamilya noong 2006 tungkol sa aking ate. Lumaki po kami sa isang maliit na bayan sa Bulacan. Simple lamang ang aming pamumuhay pero puno ng pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Pero nagbago ang lahat nang magdesisyon si ate na magtrabaho sa Maynila. Gusto niyang umasenso at makatulong sa aming mga magulang. Sa Maynila nakahanap ng trabaho si ate at hindi nagtagal nagkaroon siya ng kasintahan. Hindi po alam ni nanay at tatay ang totoong dahilan kung bakit pumunta ng Maynila si ate. Ang dahilan talaga ay para makasama niya ang kasintahan niya na nakatira doon. Ayaw kasi ng boyfriend niya na magtrabaho si ate. Kaya naman siya na lang ang sumusuporta sa kanila. Isang araw nagdesisyon si ate na maghanap ng trabaho. Hindi para sa sarili niya, kundi para may maisagot siya sa aming mga magulang kapag nagtanong sila tungkol sa kanyang trabaho sa Maynila. Gusto rin niyang makatulong sa gastusin nila ng kanyang boyfriend. Sa kanyang paghahanap online nakilala niya si Mang Ben. Naghahanap daw si Mang Ben ng caretaker para sa isang bahay bakasyonan sa Quezon Province. Ang trabaho ay linisin ang bahay sa loob at labas ng isang buwan dahil uuwi raw ang mga may-ari galing sa abroad. Noong una nag-aalala ko para kay ate. Alam ko kasi na hindi siya sanay sa mga gawaing bahay, lalo na sa isang malaking bahay bakasyonan. Pero nakita ko sa kanyang determinasyon nun. Gusto niya magtrabaho at magkaroon ng sariling pera. Sinamahan ng boyfriend ni ate si Mang Ben para puntahan ng bahay bakasyonan sa Quezon. Pagkarating nila doon, nagulat si ate. Ang bahay daw ay nasa gitna ng kagubatan. Wala kang ibang makikita kundi mga puno at halaman. At ang mas nakakatakot pa, hindi ka basta-basta makakaalis doon kung wala kang sariling sasakyan. Kinabahan ako para kay ate. Sa isip ko napakalayo niya sa amin na kung may mangyari man sa kanya, ano ang gagawin namin? Sa unang 2 araw ni ate sa bahay bakasyonan, okay naman daw. Nakakapagod daw maglinis pero masaya siya dahil may ginagawa siya. Tuwing gabi, nakakatakot daw matulog mag-isa sa malaking bahay. Pero tiniis niya yon para sa kanyang trabaho. Pero sa pangatlong araw, nagbago ang lahat. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang presensya sa bahay. May naririnig daw siyang mga kaluskos sa gabi, mga yabag sa labas ng kanyang kwarto at mga tunog na hindi niya maintindihan. Akala niya guni-guni lang niya ang lahat. Isang gabi habang naglilinis si ate sa hardin, nakakita siya ng isang matandang babae. Nakakubang ito at may kakaibang itsura. Hindi siya nginitian ng matanda, bagkus tiningnan lang siya nito ng masama. Kinabahan si ate pero hindi niya ito pinansin. Akala niya isa lang itong hiker na naligaw sa lugar. Pero sa mga sumunod na araw, lagi nang nakikita ni ate ang matanda. Lagi itong nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanya. Minsan nakikita niya ito sa bintana ng bahay, nakasilip sa kanya habang siya ay naglilinis. Hindi na siya makatulog ng maayos. Lagi siyang nagigising sa gitna ng gabi dahil sa mga kakaibang ingay at sa pakiramdam na palaging may nagmamasid sa kanya. Gusto na niyang umuwi pero natatakot siyang mawala ng trabaho. Isang gabi habang nagluluto si ate ng hapunan, biglang dumating ang matanda. Pumasok ito sa kusina at lumapit kay ate. Sa pagkakataong ito nakita ni ate ng malapitan ng itsura ng matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng peklat. Ang kanyang mga mata ay mapupula at nanlilisik. Ngumisi ang matanda kay ate at nagsalita sa kanya na matagal na daw siyang hinihintay nito. Nataranta si ate at sinubukan tumakbo, pero hinawakan siya ng matanda sa braso. Ang kanyang hawak ay napakalakas na parang bakal. Hindi makaalis si ate. Dinala siya ng matanda sa bodega ng bahay. Doon nakita ni ate ang mga kakaibang bagay. May mga lumang libro, mga bote na puno ng may kakaibang laman at mga bagay na hindi niya maintindihan. Sinabi ng matanda kay ate na siya raw si Aling Helga, ang nagbabantay sa bahay na yon.
Matanda na raw siya at malapit ng mamatay, kaya kay ate niya ipapasa ang kanyang lahi para maging isang susunod na tagapagbantay ng bahay na yon. Hindi maintindihan ni ate ang sinasabi ng matanda. Natatakot siya at gusto nang umalis, pero hindi siya pinayagan nito. Ikinulong siya sa bodega nito. Araw-araw binibisita ni Aling Helga si ate sa bodega. Kunikwento niya kay ate ang tungkol sa kanyang lahi, ang tungkol sa bahay, at ang tungkol sa kanyang tungkulin bilang tagapagbantay. Pilit niyang kinukumbinsi si ate na tanggapin ang kanyang pamana. Sa loob ng bodega, naranasan ni ate ang mga bagay na hindi niya aakalaing mangyayari sa kanya. Nakakita siya ng mga anino na gumagalaw. Nakakarinig siya ng mga boses na tinatawag ang kanyang pangalan at nakakaramdam ng mga kamay na humahawak sa kanya sa gabi. Halos mabaliw na si ate. Gusto na niyang mamatay na nga nun. Pero sa kabila ng kanyang takot at paghihirap, hindi siya sumuko. Alam niyang kailangan niyang makatakas para mabuhay. Isang araw nagkaroon ng pagkakataon si ate na makatakas. Nakalimutan ni Aling Helga na ilak ang pinto ng bodega. Dahan-dahang lumabas si ate at tumakbo papalayo sa bahay. Tumakbo siya ng tumakbo, hindi tumingin sa likod. Alam niyang hinahabol din siya ni Aling Helga. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta gusto lang niyang makalayo sa lugar na yon. Sa kanyang pagtakbo, nakarating siya sa highway. Doon nakasakay siya sa isang bus na papuntang Maynila. Pagdating sa Maynila, dumiretso si ate sa apartment nila ng kanyang boyfriend. Nagulat ang boyfriend niya sa kanyang itsura. Marumi siya, gusot ang kanyang damit, at halata sa kanyang mukha ang takot. Ikwinento ni ate sa kanyang boyfriend ang lahat ng nangyari sa kanya sa bahay bakasyunan. Hindi ito naniwala sa kanyang mga kwento. Akala niya nababaliw na daw si ate. Pero hindi siya nagpatinag. Alam niyang kailangan niyang umuwi sa amin sa Bulacan para makasama ang kanyang pamilya. Gusto niya magtago sa amin at magpagaling sa kanyang mga sugat. Umuwi si ate sa Bulacan. Pagdating niya sa bahay, nagulat ang aming mga magulang sa kanyang itsura. Ganon din ako at ang iba pa naming mga kapatid. Iyak siya ng iyak habang ikinikwento sa kanila ang lahat ng nangyari sa kanya. Hindi rin naniwala ang aming mga magulang sa kanyang kwento. Akala nila naguguluhan lang si ate dahil sa pagod at stress. Pero nakita ko sa kanyang mga mata na nagsasabi siya ng totoo. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si ate. Lagi siyang nakakulong sa kanyang kwarto. Ayaw niyang kumain, ayaw niyang makipag-usap sa amin. Halata sa kanya ang takot at trauma. Minsan nakikita ko siya nakatingin sa bintana, parang may hinahanap. Minsan naman naririnig ko siyang umiiyak sa gabi. Isang gabi habang nagbabantay ako sa kanya, nakita ko siyang lumabas ng kanyang kwarto. Nagulat ako dahil hindi naman siya lumalabas madalas. Sinundan ko siya. Nakita ko siyang pumunta sa hardin. Doon nakita ko siya nakatayo sa ilalim ng puno. Nakatingin sa langit. Bigla siya nagsalita. Ang sabi niya, "Bakit ako? Bakit ako ang pinili mo? Ano ang gusto mo sa akin?" Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni ate. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung sino ang kanyang tinutukoy. Sa pagkakataong yon, ikunento ni ate sa akin ang lahat. Ikunento niya sa akin ang tungkol kay Aling Helga, ang tungkol sa bahay bakasyunan, at ang tungkol sa mga aswang. Sa una, hindi ako naniwala sa kanyang kwento. Akala ko na trauma lang siya sa nangyari. Pero habang nagkukwento siya, nakita ko sa kanyang mga mata ang katotohanan. Alam ko nagsasabi siya ng totoo noon. Simula noon, ako na ang naging katuwang ni ate sa lahat. Tinulungan ko siyang magpagaling sa kanyang mga sugat. Pinakinggan ko ang kanyang mga kwento at pinaniwalaan ko siya. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula kaming makaranas ng mga kakaibang pangyayari sa aming bahay. May naririnig kaming mga kakaibang ingay sa gabi, mga yabag sa labas ng aming bakuran, at mga tunog ng hayop na umuungol. Minsan nakakita kami ng anino ng isang kubang matandang babae sa bintana. Pero bigla din yung naglaho.
Minsan naman nakakaamoy kami ng masangsang na amoy na parang amoy ng isang gamot sa loob mismo ng aming bahay. Alam namin na hindi pa tapos ang lahat. Alam namin na hinahanap pa rin ni Aling Helga si ate. Isang araw dumating sa bahay si Mang Ben. Kasama niya ang isang albularyo. Nagulat kami sa kanilang pagdating. Sinabi ni Mang Ben na hinahanap raw nila si ate dahil nag-aalala sila sa kanya. Akala raw nila na palayasan nila ng tuluyan si Aling Helga. Pero hindi nila alam na hindi pa tapos ang sumpa. Ikwinento ni Mang Ben sa amin ang tungkol kay Aling Helga. Sinabi niya na isa raw itong aswang na nagbabantay sa bahay bakasyonan sa Quezon. Matagal na raw niyang sinusubukan na palayasin ito pero hindi niya kaya. Sinabi rin ni Mang Ben na si ate raw ang pinili ni Aling Helga na maging susunod na tagapagbantay ng bahay dahil daw sa kanyang dalisay na puso at sa kanyang lakas ng loob. Nagulat kami sa aming nalaman. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Sinabi ng albularyo na tutulungan niya kami na labanan si Aling Helga. Naganda siya ng mga gamot at ritual para protektahan kami. Sa gabing yun naghintay kami sa pagbabalik ni Aling Helga. Nagdasal kami ng taimtim at humingi kami ng tulong sa Diyos. Hindi nagtagal dumating si Aling Helga. Pumasok siya sa aming bahay na parang isang bagyo. Nagsisisigaw siya at nagmumumura. Sinubukan naming labanan si Aling Helga pero napakalakas niya. Hindi namin siya kaya. Sa gitna ng kaguluhan biglang lumitaw ang albularyo. Umapela siya ng mga orasyon at nagtapon ng mga gamot kay Aling Helga. Napasigaw ang matanda sa sakit. Humina siya at bumagsak sa lupa. Sinamantala namin ang pagkakataong yun. Tinulungan namin ng albularyo na itali si Aling Helga. Pagkatapos binuhusan siya ng albularyo ng isang tubig na may nakahalong espesyal na pangontra doon. At maya-maya, nagulat kami nang umusok ang katawan ni Aling Helga. At naglaho din ito kasunod ng pagkawala ng usok. Nang mawala si Aling Helga na wala na daw ang sumpa, ligtas na daw si ate. Pagkatapos ng pangyayaring yun, bumalik na sa dati ang buhay namin. Nagpagaling si ate sa kanyang mga sugat at trauma. Unti-unti bumalik na rin ang kanyang sigla. Nagpasalamat kami kay Mang Ben at sa albularyo sa kanilang tulong at kung hindi dahil sa kanila, baka patay na kami ngayon. Hindi ko malilimutan ang karanasang yun. Ipinakita nito sa akin ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ipinakita rin ito sa akin ang lakas ng pananampalataya. Kaya naman Sir JD at sa lahat ng mga bumubuo ng channel na ito, gusto ko pong ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga taga-subaybay. Sana po ay magbigay ito ng aral sa kanila at inspirasyon. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Leia.